Ciao raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Mayroon akong importanteng info na i-share sa iyo raga. Information na tayong mga OFWs dito sa Italia ay dapat na aware tungkol dito. May dalawang tanong tayong sasagutin na dapat ay malaman mo ang sagot at dapat na ginagawa o inia-apply natin sa ating buhay OFW. Alam mo ga na kapag nag-deposit ka sa iyong bangka, ang laman pala ng iyong konto kurente once na nandoon na ang pera mo sa iyong bank account na iyon ay nagiging pagmamay-ari na ng bangka. Anong batas o legge Italiana ang basihan o nagsasabi na kapag nag-deposit ka ng pera sa bangka, ang pera na iyon ay nagiging proprieta na o pagmamay-ari na ng bangka at legally ay hindi na sa iyo. Pangalawang tanong, alam mo ga na dito sa Italia ay mayroong dalawang klase o tipo ng bangka na maigi na parehas na mayroon ka. Lalo pa na ang pangalawang tipo ng bangka ay hindi naman tayo masyadong informed tungkol doon na mas dapat pala na sa tipo ng bangka na yon ay mayroon tayong savings. Lilinawin natin at sasagutin ang dalawang tanong na iyan kaya dapat na panoodin mo ang video hanggang dulo para maging malinaw sa iyo at alam mo ang iyong dapat na gagawin. Ang detalye raga, daw po ng sigla, partiamo! Ang legal basis na reference ng video na ito ay ang Artikulo 1834 ng Codice Civile. Dine sa Gazzetta Ufficiale sinasabi na, mga deposito ng pera, kapag ang isang halaga ng pera ay idiniposito sa isang bangko, ang bangko na ang nagmamay-ari ng pera at obligado na ibalik ito sa parehong monetary form sa pagtatapos ng napagkasunduang termino o sa kahilingan ng nagdeposito na napapailalim sa panahon ng abiso na itinakda ng mga partido. Maliban kung may ibang napagkasunduan, ang mga deposito at pagwi-withdraw ay ginagawa sa sangay ng bangko kung saan itinatag ang kasunduan, kung saan gang branch nag-open ng account. Maging dine sa website ng Codice Civile online ay parehas din ang nakalagay patungkol sa Artikulo 1834 ng Codice Civile. Isa-isahin natin ang key points ng Article 1834 of the Civil Code dito sa Italy. Una, yung tinatawag na trasferimento di proprietà. Gaya ng nabanggit kanina, kapag ikaw ay nagdeposito ng pera sa bangka, ang pera na yon ay nagiging proprieta na o pagmamay-ari na ng bangka at legally ay hindi na sa iyo. Pangalawa, obbligo di restituzione o obligasyon sa pagsasauli. Dapat ibalik ng bangko ang katumbas ng halaga o parehong uri ng pera upon maturity o sa kahilingan ng customer o account holder. Kaya pwede namang mag-withdraw, diga, pagka ikaw ay mayroong pera doon sa bangka. Pero dahil legally, ang bangka na ang may-ari ng perang nakadeposito doon sa account na iyon, kaya mayroong nakaset na limit na amount na pwedeng withdrawin. Most of the time, kung malaki ang amount ay kailangan pa na ipapa-prenotate mo bago ikaw makapag-withdraw. Ito pa ang isa, luogo del deposito. Aware tayo dito. Maliban kung may ibang napagkasunduan, di solito ang mga pagdi-deposits at saka yung pag-withdraw ay gagawin sa sangay o filiale o branch ng bangko kung saan binuksan ang account. Interest. Karaniwang nagbabayad ang bangko ng interest doon sa mga idinipositong halaga. Kung halimbawa na naka-time deposit pero kalakaran ay hindi naman nag-i-interest ang pera na nandoon sa konto kurente. Bagkus ay mayroon pang espese o kanone mensile na kinakalta sa konto kurente. Garantito dal fondo interbankaryo. Kung sakali na bumagsak o nagsara
o nagsalta o bilhin ng ibang bangka yung iyong bangko na nandoon ang iyong konto kurente, ikaw bilang isang account holder ay protektado ng hanggang 100,000 euros ng Interbank Deposit Protection Fund. Ang tanong lang ay, kung halimbawa na mangyari yan, kailan mo naman makukuha ang iyong pera kung sakali na magsara ang bangka? Ipaprioritize ka kaya na ibalik ang iyong pera o uunahin nila yung mga mas malalaki ang accounts na mga customer nila? Although kailangan natin ang pagkakaroon ng konto kurente, pero hindi din pala ganun ka-ideal o ka-safe ang pera o savings mo na nandoon sa bangka. Baka isipin mo na, Alora, ay mas maigi pa na cash na laang. Itatago ko, 'di ba? Nasa sa iyo, itatago mo sa bahay. Pero alam natin na hindi din safe pagka ginawa yan. Kaya isi-share ko sa iyo ang importanteng info na ito, Raga, para mayroon ka pang mas maiging option na pwedeng gagawin. Sasagutin natin ngayon yung tanong natin kanina, ano ga ang dalawang tipo ng bangka dito sa Italia? Una na ay yung bangka denaro o tinatawag din na traditional bank. Example, yung Intesa San Paolo, Unicredit, Bangko Posta, Bangka ING, etc. Alam na natin yan at naandyan sa tipo ng bangka na iyan ang iyong konto kurente. Naandyan yung iyong savings, dyan ka nagbabayad ng mga dapat na bayaran, yung iyong sweldo na natatanggap ay diyan din dumadaan. So yan yung bangka denaro, traditional bank. Ang isang tipo naman ay yung tinatawag na Bangko Mitali. Kapag sinabing Bangko Mitali, yan yung bangko ng oro metalli preziosi or gold and precious metals. Matagal na din ako dito sa Italia pero recently ko lang nalaman ang tungkol sa Bangko Mitali. Kailangan na maging malino sa iyo, Raga, na ang isang Bangko Mitali ay kailangan na autorizzato ng Banca d'Italia. Huwag ding malilito kasi usually ang akala nga ng iba kapag sinabing Bangko Mitali ay yung mga kompro oro. Ang mga Bangki Mitali ay higit pa diyan dahil hindi lang sila autorizzato ng Banca d'Italia na magtinda ng precious metals, kundi pati kung paano magkaroon ng investimento in oro or gold investment. Ang basehan naman natin ay aring Legend numero 7 noong January 17, 2000. Partikular na tinutukoy ng batas na ito ang mahigpit na legal na mga kinakailangan para sa pagkuha ng pahintulot o authorization na mag-operate na manggagaling ang authorization na yon sa Banca d'Italia. Kaya naman, para ma-verify mo kung legit ga o hindi ang isang Bangko Mitali, lalo pa kung gusto mo na magkaroon ng investimento in oro, kapag ka mayroong authorization ng Banca d'Italia, ang Bangko Mitali na iyon, alam mo na iyon ay legit at hindi trufa. Kaya, dapat pala tayong mga OFWs dito sa Italia para maprotektahan ang iyong savings, risparmio o salvadanayo sa iyong konto kurente, dapat pala na mag-invest din sa Bangko Mitali. Sa halip na ang pera doon sa konto kurente ay natutulog laang, nababawasan ng ispeze at saka kanone mensile, upure, kinakain ng inflation, kaya nababa ang value ng pera habang lumilipas ang panahon, dapat na mag-invest at magkaroon ng savings o risparmio in oro. Baka itanong mo, Raga, ang investimento in oro ay para laang sa mayaman at madaming pera. Hindi naman tayo mayaman. Pwede ka kami. Pwede ka tayo diyan na mag-invest sa oro. Ang sagot, Raga, ay pwede. Hindi requirement na dapat ay mayaman o maraming pera para gawin ang investimento in oro. Ang kailangan lang, ikaw ay isang OFW na pinapahalagahan ang iyong risparmio, yung iyong savings. Isa kang OFW na pinapahalagahan at pinaghahandaan ang futuro mo, lalo na sa panahon na magpe-pension ka na. O kaya naman, isa kang OFW na pinapahalagahan at pinapaghandaan ang futuro ng pamilya mo, lalo na ang futuro ng iyong mga anak.
Paano Raga? Hindi ko naman alam kung paano ako magsisimula at ano ga ang aking gagawin. Lagi kong sinasabi, I am Chad and I will be your guide. Hayaan mo Raga na i-guide kita sa bagay na ito. Simple lang ang gagawin mo. Mag-send ka ng WhatsApp message sa number na nakikita mo ngayon o kaya naman ay sa WhatsApp number na inilagay ko diyan sa comment section para magkausap tayo ng personal. At sana rin Raga, request ko, hindi ko kasi alam kung maraming magme-message o sakto lang. Sana ay mabigyan mo ako ng sapat na panahon para ako ay makapag-reply at tayo ay magkausap tungkol sa bagay na ito. Ano ba ang mga advantages ng pagkakaroon ng Risparmio in Oro kung ikukumpara sa nandoon lang ang iyong Risparmio, ang iyong pera sa konto korente o maging sa ibang tipo ng Risparmio ngayon? Abangan mo Raga sa susunod na video, sasagutin natin at i-explain iyan plus other infos pa. Maraming salamat sa panonood mo. Sana ay makapag-send ka ng WhatsApp message para tayo ay magkaroon ng communication personally at sana ay ma-share mo rin sa iba. Lalo na doon sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, mahal mo sa buhay ng mga OFWs din dito sa Italia na sila ay pinapahalagahan at pinapaghandaan yung futuro nila, futuro ng pamilya nila at maging futuro ng kanilang mga anak. Yun Raga, maraming salamat sa pagditiwala at sa panonood mo. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!